ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong yan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagluhuluhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo at matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pinilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango upang pangsinabi, Di ba ikaw ang
muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nanalig siya sa Diyos at sinabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Luluhod po ang lahat. Tatayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ng antabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito ay anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kinabahan ako, kala ko hindi matatapos ang kwento. Hindi alam kung sino ang magsasalita. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Yung mas masayang wagayway po. Sige po. Ngayon ay sinisimula natin ang mga mahal na araw sa pamamagitan nitong linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. At talagang pamahal ng pamahal ang mga susunod na araw. Hindi dahil magmamahal na ulit ang mga bilihin. 500 per kilo ng baboy. Buti na lang mahal na araw dahil bawal ang baboy lalo na sa Biyernes Santo. Kaya huwag kayong malungkot, ha? Pero inaasahan natin na magkakaroon ng pagbabago, kaya tayo masigit na kailangan magsama-sama na magdasal sa mga susunod na mga araw upang talagang maranasan natin ang Pasko ng pagkabuhay. Pero nawa, ang panawagan sa atin kung gaano karami ang mga taong sumisigaw ng Hosana sa anak ni David at nagwawagayway ng kanilang mga palaspas, ganun din karami ang mga taong maghihintay sa Kanya. Pero kung tutusin, hindi lang po yun Hindi lang yung umpisa at dulo, kundi maging sa pagitan, nawa naroroon ka. Naroroon tayo para samahan si Kristo na makita rin natin kung paano niyang tutuparin
ang kanyang pangako kung paano niyang tutuparin ang kanyang misyon para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya siya pumasok sa Jerusalem para sa ating kaligtasan. Bagamat sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito rin naman ay nangangahulugan ng isang matinding pagpapakasakit o sakripisyo. Pero ito ay kusa niyang inako, kusa niyang tinanggap dahil nga mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi, mahal ka ng Diyos. Pag hindi naniniwala, hampasin mo ng palaspas para matauhan. Kasi ang mga palaspas na hawak ninyo ay nangangahulugan din ng pagtanggap ninyo ng inyong mga misyon. Hindi lang nangangahulugan na tinatanggap natin si Kristo, masaya tayo na pumasok siya, na dumating siya, kundi tayo rin ay tumatanggap ng misyon na ating ipagpapatuloy ang paghahatid ng mabuting balita. At ang pinakamabuting balita, mahal tayo ng Diyos. Yung mga palaspas ninyo na halos ipagduldulan ninyo sa amin habang binabasbasan, yan po ay kumakatawan sa iyo na ikaw ay kasapi, ikaw ay alagad, ikaw ay isa sa mga masayang nagdiwang at sumalubong kay Jesus. Hindi po yan, ulitin ko ha, hindi po yan pampaswerte. Hindi rin po yan agimat. Hindi rin po yan panlaban sa kulog at kidlat. At lalong-lalo na, hindi yan panlabang sa aswang dahil wala naman pong aswang. Ang aswang yan, katabi mo. Kaya dyan mo ihampas siya, no? Pero di ba, ang palaspas ay masayang pagsalubong kay Jesus. Hindi mga confetti, hindi mga magagarbong pasabog, kundi mga bahagi din ng ating kalikasan na likha din ng Diyos. Nagpapaalala din kung gaano siya kaganda ngayon, kung gaano siya kagarbo ngayon. Isang araw ay malalanta din yan. Isang araw mawawala din yan. Pero at least yung mga panahon na kailangan gamitin, kinakailangan papurihan ng Diyos, nagawa niya, at ganun din higit sa atin. Na isang araw, mawawala din tayo sa mundo, pero ang tanong nga, tayo ba ay nakapagpuri sa Diyos? Sana po, no? Ma-maintain man lang natin. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo, magang sa likuran. Naririto ka ngayong pagpasok na Jesus sa Jerusalem, naririto ka rin sa kanyang pagpapakasakit, at lalo tigit naririto ka sa kanyang muling pagkabuhay. Kailangan din kasi sa kwento ng buhay, kailangan natin natatapos. May mga pagdadaanan tayo, pero kailangan mong tapusin yan. Mahirap sa atin na puro simula lang, o kaya pagdating sa gitna, bibigay ka na, aayaw ka na, aatras ka na. So paano natin matatapos? Paano mo matatapos at paano mo mararanasan ang kaluwalhatian kung sa umpisa lang at gitna ay sumusuko ka na? Tandaan niyo po, winelcome natin si Kristo sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. At ganun din, i-welcome natin siya at sasamahan din natin siya. At kung tutuusin, sinasamahan tayo ni Kristo maging sa ating paghihirap. So, hanggang saan ba tayo? Sa ligaya lang ba tayo? Paano sa hirap? Kasi yung susunod nito, paghihirap. Pero ulitin ko po, hindi magtatapos sa paghihirap ang kwento, kundi sa kanyang pagkabuhay. Naintindihan po ba? So, cancel na ang inyong mga biyahe ngayong Biyernes Santo.
Uy. Kasi kailangan mas maraming tao ang patuloy na manatili na sisigaw ng Hosana sa anak ni David. Kasi mapapalitan, baka mapalitan tayo ng mga taong sisigaw ng ipako siya sa krus. Patayin siya, patayin siya. Kasi yung mga nag-welcome, nawala. Nasaan? Ando doon sa mga pasyalan, kasi ang sinasabi natin, bakasyon naman sayang po yung bakasyon, banding na namin ng aming pamilya, ng aming barkada. Hindi ba pwedeng maging banding ng pamilya na kayo sa panahong ito ng mga tinatawag nating mga mahal na araw ay sama-sama ring magdasal? Hindi ba pwedeng maging banding na sa panahong ito ay nasa pagtitipon tayo sa simbahan? Maraming holiday naman na idinideclare na po pwedeng gamitin. Lalo tigit sa panahong ito ng krisis, wala tayong ibang pwedeng kapitan kundi si Kristo. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagmahal ng mga bilihin sa mga susunod na araw, kaya ito mahal na araw ay dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Paano mo nga malalaman kung wala ka naman? Paano mo makikita yung kanyang gagawin? Kung aalis ka na naman, lalayo ka na naman, magpapakaliwaliw ka naman. Kaya sabi ko, blessing in disguise na rin siguro itong pagtaas ng mga gasolina. Magkano na daw? Aabot na ng 150. Baka bukas, 150 na yan. O baka nga masigit pa. Depende kasi sa lugar. Para ba sinasabing, huwag ka kasing umalis. Huwag ka munang bumiyahe. Kasi mahal na araw na dapat lahat tayo, mga Katoliko, lalo tigit mga Katoliko, sa simbahan ka. Doon tayo dapat nakasentro. Doon dapat ang punta natin. Kasi talagang kailangan mas maraming magsasama-sama para mas marami rin tayong magdarasal sa kaliwanagan ng isip ng mga leader, lalo tigit ang mga sanhi ng kaguluhan ng krisis na ito. Marami tayong dapat at kailangan ipagdasal. Kaya kailangan natin iwagayway ang ating mga palaspas at ilingin sa Diyos at magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagdating, ito ang katubusan ng ating kasalanan. Na ganun din, na sa kanyang pagdating, kung tatanggapin natin si Kristo, sana nga itong mga politician natin, tanggapin nyo si Kristo. Mahal na araw na. Hindi yung para bang sinasabing, magbe-break lang tayo, magbe-break lang, pahinga lang tayo kasi mahal na araw. O huwag kayong magpulong-pulong, magmi-meeting-meeting na naman kayo, kung paano naman na para bang nag-break lang, wala namang binago, wala nagbago. Pagkatapos ng mahal na araw yan, mag-aaway-away na naman ng mga yan. Imbis na solusyonan, magbigay ng solusyon sa mga nangyayaring krisis sa buhay natin, sa bansa natin, wala. Yan na naman, ang pamumulitika na naman. Away dito, away doon. Lahat naman sila, feeling magaling, wala naman makapagbigay ng solusyon sa krisis ng langis. Kaya pag may nakita kayong politician, subukan nyo ang hampasin ng palaspas na hawak ninyo. Para medyo mahimasmasan at mawala ang mga kademonyuhan sa kanilang isipan. Diba? Yun nga lang, hindi ko alam kung ramdam nyo ba ang init na nangyayari sa panahon natin o wala lang. Kaya, Lord, bahala ka na dyan, ha? Basta ako magbabakasyon. Pero sana po, mahal na araw na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal na araw na. So, ikondisyon yung sarili. Hindi na ito ordinaryong mga araw. Hindi ito ordinaryong bakasyon. Mga mahal na araw na. Ating pagninilayan, ang pagpapakasakin, pagsasakripisyo.
ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon para sa atin. Amen.